Hello, good evening. Welcome to our CEO Dashboard demo video. So, ito yung pangatlong video natin. Ito yung pinaka-exciting na part kasi mapapag-aralan natin yung functions ng CEO Dashboard. Okay, lagay nga natin dito CEO Dashboard. CEO Dashboard. Ayan. So, meron tayong 2, 4, 5 na tabs. Ang reason kung bakit nilimitahan lang namin yung mga tabs dito kasi ayaw namin na maging komplikado yung mga numbers na nandito. Kasi nung unang time na yung time na nag-iumpisa pa lang kami dito sa paggawa ng Google Sheets, ang daming mga tabs dito. Sobrang dami. May tabs for confirm, may tabs for fulfilled, may tabs for RTS. So, lahat yan meron. At hindi lang yan, meron pa yan dito. Okay, may tabs for Healthy Glow, may tab for Reduce Plus, Alkalines. So, ang dami. At sobrang nakakalito, grabe nakaka-drain yun. At mabilis din na bumagal yung Google Sheet. Kasi may limitations din kasi ang Google Sheet. Kaya ngayon, nilimitahan na lang namin. At yun yung reason kung bakit nagawa namin itong search and filter. Dahil sa mga problema na yan. Kasi dito, andito na lahat. Kung gusto mong malaman yung sales ni Drex, type mo lang dito. So, kung malaman yung sales ng confirm, type mo lang dito. So, hindi mo na kailangan ng bawat tabs. Dito lang, alam mo na. Okay? So, ito yung expense na to galing dun sa accounting. So, let's say, sabihin na natin, November 3. Okay, ito, Meralco. Ako, naging babae yata. Okay. So, let's say, ang Meralco mo ay 15,000. So, kung makikita mo, hindi yun nadagdag dun sa total kasi hindi siya pasok sa date. So, dito, nandito na siya. Okay. Kanina wala to. October 31. Okay. So, itong data na to, ibibigay niya sa dashboard kasi para ma-compute yung magkano yung profit ng company. Okay. So, customers data, na-explain ko na rin to. Hindi kayo pwedeng mag-encode dito kasi naka-automate na lang. Okay. And search and filter, eto hindi nyo kailangan i-edit mga to. Okay. Ako nakakapag-edit ako kasi primary email. Ako pa rin kasi yung owner. Okay. Ito, search and filter, na-explain ko na rin. Yung data validation, dito kayo mag-encode ng mga data. Pangalan ng sales agent, magkano yung goal nyo per agent. Ito, naka-automate na to. Kung ano yung platform, kung ano yung store names, alkalines, yung products, magkano yung product cost, status, delivery status, fulfillment status, yung courier, so dyan yung nilalagay. Kung meron kayong gustong ipadagdag dito, message nyo na ako. Okay? So, kapag na-master nyo na to, i-delete nyo na lang mga to. Okay, delete nyo na lang, palitan nyo na lang to. Kasama na i-delete nyo ay yung lahat ng mga to. So, ang pag-delete po nito ay mamaya ko na lang i-discuss. Okay. So dito muna tayo sa CEO dashboard. And na-explain ko naman itong 4 na tabs na to. So, meron tayo dito na yung date. So, pagka binago mo yan, ginawa mong let's say 5. So, kung makikita mo, nagbago yung numbers dito. Okay. So, July. So, yan, nagbago ulit. Pati ito, nagbago. Hindi yan nagbago. Okay. So, isa pa. Okay. Yan, nagbago. Pati ito, nagbago. Gumalaw. Okay. So, balik natin sa January. Okay, so dito sa part na to, malalaman mo, kahit nasa bakasyon ka, makikita mo to. Kita mo na agad kung magkano yung sales ngayong araw. Yung kahapon, nung nakarang araw, nung Sunday, nung Saturday, nung Friday. So automatic na tong mga to, nag-update yan. So, mali-check mo yung sales for the last 6 days. Okay, ito naman, makikita mo dito yung top selling products. Ayan. Yung sales niya, yung quantity, yung level, kung ano yung level ng top 1, top 2, top 3, top 4, gano'n. So, dito, makikita mo rin dito yung graph ng
kung sino yung pinakamalaking sales na product. Of course, 87. So, yun. So, same din nito. So, eto naman, nakabase ito dito. Okay. So, makikita mo dito na pataas yung trend ng company sales nyo. Kung nanggaling sa mababa, tumaas, bumaba, then pataas. Okay. Para at least makikita mo na yung performance ng bawat sales team ninyo o yung marketing team ninyo. So, let's say, sabihin natin nung Friday, 18,000 yung sales. So, nakita mo nung sumunod na araw, 25,000. That's great. Kasi tumaas. Kaso bumaba ulit. So, tapos, Monday, ganun ulit. So, kailangan yung gumawa ng paraan. Okay. And dito pa nga lang, Friday, Saturday, dapat consistent na dinidiscover nyo kung ano yung mga kailangan nyo i-adjust para tumaas yung sales. Para hindi umabot ng 1 month. Okay. Then, ito yung trend nyo, pataas, pababa, then pataas. Okay. Ito naman yung gross sales. Ang total sales nito, ng January 1 to October 31. So, alam ko mataas yung sales nyo. Siguro, itong 959,000 na to ay isang linggo lang. Okay. So, ito yung gross sales base dun sa na-encode dito. Okay. Base sa na-encode dito. And delivered ay 258,000. Pending 125. In transit ay 200. Problematic ay 160. Out of delivery, RTS yan. So, nilagay ko itong mga delivery rate na to, itong mga rate na to kasi napaka-importante ito para alam natin kung ano yung kailangan natin i-adjust dun sa marketing or sa sales team natin. Example, delivery rate 26% lang, sobrang baba niyan. Okay, dapat ang delivery rate natin nasa 70 plus. Okay. Pag kanyan, kailangan yung alamin kung nasaan yung problema, ano yung butas. Example, pending rate. So, ano yung reason kung bakit nagiging pending yung mga order? Hindi kaya dahil dun sa sales team ninyo, hindi niya nako-close ng maigi yung sales. Baka mamaya dahil sa commissions ng bawat sales agent, hinahabol nila yung commission. So, capture sila ng order kahit hindi naman nako-confirm. Kaya nangyari, pag tinawagan yung customer, yung iba napipending kasi hindi naman sila talagang nag-order. So, mga ganon. Importante yan. So, ano yung reason kung bakit na pending? Baka mamaya yung sales agent hindi niya dino-double check yung contact number. Kulang-kulang pala yung contact number. Of course, ma-hold yun. Hindi yun ma-deliver. Yung in-transit rate. So, eto, in-transit rate, makikita natin na kung minsan nagtataka tayo, bakit ang baba ng delivered? Kasi nasa in-transit tayo, di ba? Okay, naranasan ko yun. Yung bumibenta kami ng 300,000 per day. Then at the end of the day, bakit hindi na babago yung laman ng account ko? Kasi yung iba pala nasa in-transit. Yung iba nasa problematic. Itong problematic naman, dapat magkaroon kayo ng team para matawagan kung sino yung mga tao na to. Para malaman nyo kung ano yung problema, bakit naging problematic. Ito, nangyayari to sa JNT. Okay. Meron silang status na problematic. So, mataas yung problematic. Pag problematic kasi, may tendency na mapupunta sa RTS. Kaya dapat tinatawagan yan. Nire-remind yung customer. Out of delivery. So, yan yung papunta na yung dapat eto nire-remind yung customer na on the way na yung delivery para ma-inform yung customer na kailangan nila mag-iwan ng fund nila pambayad doon sa order nila. Yung RTS natin, maganda yung RTS natin kasi 3.75% lang. Huwag lang tataas sa 15% kasi sobrang taas na nun. Okay. Mamaya si Facebook lang yung kumikita o yung courier lang yung kumikita. Ito, sobrang baba nito. Okay, loss rate. So, kung may loss rate kayo, at least meron kayong numbers. Okay, may number kayo dyan. Kasi baka mamaya, hindi nyo alam kung ilang percent o kung magkano yung lost parcel ninyo. Pag magbabayad sa inyo yung courier, hindi nyo alam kung magkano yung number na yan. Paano pag binayaran ka ng 5,000? Edi sayang yung 45,000 mo. Kaya importante na meron kayong data. Okay, canceled. Very good. Wala, 0. Okay. Okay. Then dito naman sa baba,
meron tayo dito sales trend for the last 6 months. So ngayon ay October. So makikita ninyo from 50,000 naging 165,000. Alam ko itong 165,000 nyo, one day nyo lang yan. Pero ito for demo purpose lang, 1 month ay 165,000. Okay, so from 50 naging 118, tapos bumaba, tapos bumaba, tapos bumaba, tapos tumaas. So dito pa lang sa first month, yes, ginawa nyo ng paraan para tumaas yung sales. Dapat hindi lang naging stagnant dyan. Kasi pag naging stagnant yan, may tendency na bababa. So kaya dyan pa lang, ginagawa nyo na ng paraan kung ano yung mga kailangan nyo i-adjust. Baka mamaya yung Facebook ads nyo, kailangan nyo pala ng additional na creative videos or so hindi kayo nakakapag testing, magiging stagnant yung sales nyo at may tendency na maging babagsak yung sales kasi walang fresh na creative na nangyayari. Okay, so yan, kaya importante itong 6 days na to. Kaya, kasi dito pa lang, malalaman nyo na kung ano yung kailangan nyong gawin. So, pag mababa yung sales, action agad. Huwag nyo nang hintayin na maging stagnant yung 18,000. Action agad. Dapat meron kayo agad options kung paano patasin yung sales. Para hindi na umabot ng 1 month. Okay? So, dapat maglista kayo kung ano yung mga kailangan yung adjustment. Okay? So, ayun. Yun yung Okay, so itong gross sales, itong delivered, yung pending, and so on. Etong expense na to, itong 60,000 na to, galing dito yan sa dito. Okay. So, January 1 to October 31. Ito, October 31. Pero kapag nilagay natin dito ng November 30. Hindi nag-adjust. Okay. Tingnan natin, November 30. Hindi nag-adjust. Okay, so babalikan ko kayo dito. Balikan ko kayo. G2 expense, G2. Ano nangyari? Tama naman, G2. Okay naman. 60. Anyway, 60. Tama naman, tama. Pero kapag nilagay natin sa October 31, ano bang date yan? Bakit hindi nagbago? 60 rin pala, no? November 3, 2025. Pero kapag nilagay natin ng November 2025, dapat mag-adjust to eh. November 30. Ay, okay. So, yeah pala. I know. Now I know. Okay, ito pala, hindi pala nakakonect dun sa dashboard. Yeah. Okay, kaya dapat ito nakakonect yan sa dashboard. Okay. So, connect natin. Yun. Okay. So, yan. Nag-update na. Kaya pagdating dito, update na rin. So, pagka nilagay natin sa 31, nag-update yun. Pati dito, nag-update na rin dito. Okay. Saan ba yan? Expenses. Ayan, nag-update na. Okay, so, ayan. Meron pa ba tayong kailangang gawin? I think, tapos na tayo. So, na-discuss ko naman na lahat. Okay, kita-kita tayo sa next na video, yung pang-apat. So, ayan. See you on the next video. God bless.